reality. Acts 20. Verse beginning 18. Acts 20, beginning 18. Verse 18 hanggang 24. Hanggang 24. Ang sabi ng verse, dito mula pala sa 17, no? Dito. And from Miletus is sent to Ephesus and called the elders of the church. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation, which befell me by the lying in wait of the Jews. Testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, the bonds and affliction abide me. But none of these things move me, neither count at my life dear unto me, so I might finish my course with joy, and the ministry which I have received the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of grace of God. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read this afternoon. Thank you for the brethren, Panginoon, ngayong umaga na narito, Diyos. Salamat po sa mga kapatiran na nakabalik ng evening service, Lord God. Salamat po, Panginoon. And Banal Espiritu, patuloy mo kami pagkaluban ng wisdom, maunawa namin, O Diyos, ang mga salita naming nabasa. And Holy Spirit, give us understanding and help the servant, O God, to expound the word, and we apply this unto our lives, unto wisdom, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, O God. Thank you for a great service this morning. And ngayong hapon, Lord, i-bless po kami at lahat po ng aming gawain ngayon, ikaw maluwalhati. Thank you, Panginoon, sa special number. Salamat sa awitin ng choir. To prepare our hearts, O God, to be ready to listen to Thy word. Salamat po, Panginoon. At ngayong hapon, Lord God, bless mo kami sa inyong mga salita. Nawa ay maging pagpapala muli ngayong hapon ang inyong mga salita naming matunghayan, O Diyos. Salamat din sa mga salita kaninang umaga sa revival, Panginoon. Salamat kay Pastor Alan yung ginamit kaninang umaga, O Diyos. At ngayong hapon, Lord God, whatever we accomplish tonight, we bring back all the glory to Thy name, O God. Forgive our sins, O God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Napaganda ang statement ni Paul sa verse 24. But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so I might finish my course with joy and ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. None of these things move me. Amen. Sa ating binasa, kapatid, ito po, dito yan magsimula, yung journey ni Apostle Paul, Ito ay missionary journey ni Apostle Paul. Kung ating mapapansin, ito ay journey ni Paul from Troas to Miletus, sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Amen. Napakalayo ito, Ang hindi madali po, ang journey, ay nandoon ang marami siyang naranasan, dito sa ating binasa kanina, many tears. Verse 19, serving the Lord with all humility.
Naranasan ni Paul yung magkaroon ng natuto siyang maglingkod na mayroong pakumbaba, Nandyan yung naranasan niya yung maraming pagluha at marami pong mga pagsubok. Yan, temptation. Befell me by lying wait of the Jews. Yan po, marami pong karanasan si Pablo sa kanyang journey, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ganon din mga kapatid sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. The way of believers is not easy road. Hindi po madali, yung ating buhay Kristiyano. Sabi rito ni Paul, ay nandoon yung maraming pagluha. Pero ang maganda kay Paul ay he never quit, he never give up. Sabi niya, I finished my course. Amen. So he never missed the opportunity, every opportunity to share the gospel. Amen. Yan po ang title na mensahe natin ngayon, How to Stay in the Ministry in the Midst of Difficulty. Amen. Paano tayo makatagal sa gawain ng Diyos? Susubukan ng Diyos ang ating longevity and stickability sa paglilingkod sa Diyos. Kumbaga ang paglilingkod sa Diyos, kapatid, is thick and thin. Sir, you are serving the Lord. Amen. Hindi lang po kayo narito nagpapatuloy dahil kayo ay pinagpala ng Diyos. Paano kung ikaw ay sa panahon ng kahirapan? Ang tanong, maglilingkod ka pa kaya sa Panginoon? Magstay ka pa kaya sa ministry? How to stay in the ministry? That you are in the midst of difficulty. Amen. Kaya Christian life is not an easy road. Serving the Lord is not easy road. Amen. Makita natin kung baybayin natin ang karanasan ni Pablo. Kung nandoon niya natin mababasa sa 2 Corinthians 11:24. 2 Corinthians 11:24. Tungayan muna natin, na maraming karanasan si Paul dito, kapatid, Salamat, hindi natin naranasan ito. Verse 24. Okay. 2 Corinthians 11:24. Ang sabi niya sa verse 23, Are ye the ministers of Christ? Speak I am more in labors, more abundant in stripes, above measure, in prisons, more frequent, and death of the Jews. 5 times received 40 stripes, save one. Thrice I have beaten with rods. Once I stoned, thrice I suffered shipwreck at night and the day. I have been in the ship, in journey, in open, in perils and water, perils of robbers and perils of mine countrymen, in perils of the hidden, in perils of the city, in perils of the sea, in perils of the false brethren, in weariness, in painfulness, and watching, open hunger and thirst, fasting, open cold and nakedness. Beside all those are without that cometh upon me daily, the care of all churches. Makita natin yung nabanggit natin dito sa Corinthians. Ito po ang karanasan ni Pablo na punong-puno sa kanyang paglilingkod sa Diyos, ay punong-puno ng pagluha, pagsubok, pag-uusig, at nandoon binugbog si Pablo, lahat yata doon ng suffering at lahat po ng naranasan ni Pablo, 40 stripes, At makita natin, binato siya, halos siya mamatay, nalunod siya sa barko, palutang-lutang sa dagat, araw at gabi.
In weariness, sobrang pagod, weariness. Nandoon pa yung gutom, maginaw, nakedness. O, nandoon pa, naranasan ni Paul yung kinagat siya ng ahas. Amen. Yun ang naranasan ni Pablo na siya ay naglilingkod sa Diyos. At hindi pa natin naranasan yan. No? Yung naranasan ni Pablo. Sana hindi natin maranasan. No? Kasi kung maranasan natin ang naranasan ni Pablo, baka mawala tayo sa gawain ng Diyos. Pero makita natin si Paul, his journey from Troas to Miletus. No? It's not easy road. No? Kung ating titingnan, hindi madali. Hindi madali, no? From Troas to Miletus, no? Marami pa siyang dinadaanan, no? Kung taralin natin, no, from Troas, Taasos to Miletus, doon pa siya nagsumakay pa siya ng barko to Mytilene, to the island of Samos, dumaan pa siya sa Ephesus, at napakarami ang kanyang dinaanan. Pero makita natin, kapatid, but Apostle Paul, he never give up. He never quit, no, in serving the Lord. Amen. Hindi po siya nag-give up. Hindi po siya nag-quit sa gawain ng Panginoon. Kaya malaking utang na loob natin kay Pablo. Dahil kay Pablo, nagpatuloy siya sa Panginoon, ay ang salita ng Diyos ay nakarating sa Asia Minor at ang tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Yan po, So makita natin how to stay in the ministry. Amen. How to stay in the ministry. Ang church natin, ilan na? Mga 14 years na. No? Sino kaya ang 14 years na sa gawain ito sa church? No? 13 years, meron ba? 12 years. Nagsimula tayo rito, mga 14 years na, no? 10 years, 9 years, 8 years, sino ba rito? No? 7 years, yan. 6 years. So makita natin, kapatid, no? Mga ilang taon kaya tayo magstay sa gawain ng Panginoon. Amen. No, sa mag-asawa, hanggang kailan kaya kayo magmahalan sa isa't isa? Amen. Kaya ipapasa ngayon ang divorce, no, sa Senado. Oo. So makita natin paano masubukan ang longevity and stickability, thick and thin, serving the Lord. Amen. Mayroon ka, wala, ay nagpapatuloy ka sa gawain ng Panginoon. How to stay in the ministry, in the midst of difficulty. Yung journey ni Paul sa paglilingkod, hindi po yan madali. Amen. Hindi po yan easy. Oo. May dinadaanan siyang dagat. Nalunod ang barko na kanyang dinadaanan. Hindi po easy. Naranasan niyang binato siya doon sa city of Lystra at halos mamatay si Pablo. No? Pero makita natin si Pablo ay nagpapatuloy. Kaya dito natin pag-aralan paano nanatili si Pablo, no, sa gawain ng Diyos sa church. Amen. Napansin niyo, marami nang tayong mga kasama na mga kapatiran. Saan na sila? Wala na. Yung iba nga 1 year lang, wala na. Yung iba 2 years, 3 years, wala na. Oo. Nawala na yung stickability and longevity at wala na yung thick and thin, serving the Lord. No. Hindi niya masasabi na I have finished, I might finish my course with joy. Amen. Ay nakakalungkot. Pag hindi ka nagpapatuloy, walang joy. Amen. Kaya nga binanggit ni Paul, I have finished my course with joy.
Pag hindi ka makamanatili sa gawain ng Diyos, hindi mo maranasan ang kagalakan. Amen. So dito na po tayo sa number 1. No? In verse 23. And now, behold, I go abound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that I shall befall me there. Amen. Dito po, no? Ito po, sabi ni Paul, no? Sa kanyang journey sa paglilingkod, no? Papunta sa doon sa Miletus, no? From Troas to Miletus, no? Ang sabi niya in verse 23, and now behold, I go abound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Hindi alam ni Paul kung ano ang mangyayari sa kanyang biyahe. Kung makarating pa kaya siya doon. No? Ang sabi niya doon, no? Maraming mga affliction na kanyang maranasan. Verse 23, saying that bonds and affliction abide me. Kasama na po yan sa paglilingkod natin sa Diyos. Yung mga affliction. Abide me. Amen. Number 1, mayroong affliction sa buhay nating Kristiyano. May mga pagsubok, kahirapan. Abide me. Kasama na yan sa buhay natin. Ang kailangan natin, number 1, no, you need to be established in the faith. Matibay ang iyong panampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya marami Kristiyano na wala na sa gawain ng Diyos. Nandyan, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Aba, hindi inabot. Nawala na si kapatid. Nag-quit na si kapatid. Na-discourage na si kapatid. Na-open na si kapatid. Hindi na nakabalik si kapatid. Bakit? Mahina ang kanyang panampalataya. Amen. Kaya sa paglilingkod sa Diyos talaga, stick activity. Ano ba yan? Ability. No? Dalawa kayo. Stick ability. Dalawa na lang verse na yan. Kasi pag sinama mo, nahirap eh. Stick ability. Amen. Nanatili ka. Kahit anong kahirapan, ang sabi diyan, none of these things move me. Amen. Kailangan you are established in the faith. Matibay ang iyong panampalataya sa Panginoon. Tingnan ninyo sa Colossians 2:7. Yan ang kailangan natin. Rooted and built up in Him and established in the faith. Yan ang kailangan. You are established. Establi ka. Sa iyong panampalataya. As you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ano man ang iyong mga affliction, temptation, trials, testing in life, nandyan pa rin ang thanksgiving. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Amen. Hindi ka lang magpasalamat sa Diyos dahil pinagpala ka. Magpasalamat ka rin sa Diyos dahil may mga pagsubok, kapatid. May pagsubok. Kailangan established in the faith. Yan ang kailangan nating kapatid. Tayo ay tumibay, rooted. Ang isang Kristiyano na nakaugat sa Panginoon, sa gawain, sa kanyang salita. You are rooted in Christ. Your faith is rooted. Nakabaon ka na. Anumang malakas na unos ng bagyo ng buhay ng Kristiyano, nanatili ka sa gawain ng Diyos. Oh. Thick and thin, nandyan ka pa rin sa gawain ng Diyos. Kahit anong hampas ng mga pagsubok, problema, nanatili ka, masaya na naglilingkod sa Panginoon.
katulad ni Apostol Pablo. Rooted and grounded. Pag grounded, you are connected to Christ. Grounded. Amen. Mayroon kang kapangyarihan. Grounded ka. No? Nakakonek ka sa Panginoong Jesucristo. Oo. Kaya established in the faith. No? Iyon ang basihan natin para tayo ay tumibay, manatili sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi tayo tumitibay doon dahil doon tayo nagtiwala doon sa ating pera, trabaho. O hindi po yan, kapatid. Kahit wala kang trabaho, you are in financial difficulties, you are still serving the Lord. Kahit anong hirap ng buhay, kapatid, nandyan ka every Sunday, faithful ka sa Panginoon. Because you are established in your faith. Amen? Yan po, no? Hindi ka basta-basta matangay ng problema, ng mga discouragement, ng mga depression sa buhay. Amen? Nagkaroon ka ng katatagan, kapatid, ng iyong kalooban. Amen? Hindi ka basta-basta na-depress, hindi ka basta-basta na-discourage, hindi basta-basta ka na-offend, kapatid. Amen. Tanda natin, kapatid, hindi dapat tayo ma-offend dahil ang simbahan ay mga tao. We are all sinner, saved by the grace of God. Ano ang expect mo sa kasama mo sa simbahan? Na kung dyan ka nakatingin, ma-discourage ka, kapatid. Kaya nga pag napunta ka sa church, our subject of worship is no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan patatagin pa natin. Anong sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 2 verse 1? Thou therefore, my son, be strong in the grace of the Lord Jesus Christ. Tumibay tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya ang kalakasan natin, kapatid, ay biyaya lang ng Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Dahil yan ay biyaya ng Panginoon. Marami ng hampas ng mga pagsubok sa bawat isa sa atin. Alam ko, ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok, kapatid, kahirapan sa buhay. Pero makita natin, nandito pa rin sila, nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon. Yan ang kailangan natin, kapatid. Tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. You are established in your faith. Amen? O hindi po sa ating sariling kalakasan. Hindi po tayo makasurvive, kapatid, kung sarili lang nating kalakasan. Kasi madalas po tayo manghina. Amen? Madalas po tayo manghina. Ano? Kaya nga sabi ni Paul, the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Yung katawan, mahina. Amen. Gusto mo magsimba. O yung katawan, ayaw bumangon. Weak. Amen. Kaya ang kailangan dyan, establish your faith in Jesus Christ. Amen. Tanda natin ang Diyos. Dapat magtapat tayo sa Diyos. Bakit? Ang Diyos matapat. Amen. Ang Diyos matapat. No? Tingnan natin sa 2 Thessalonians 3 verse 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. The Lord is faithful. Ang Diyos matapat. Kaya wala tayong dahilan na hindi magtapat sa Diyos. Matapat ang Diyos sa ating buhay. Ano pa ang rason na hindi ka maging faithful sa Diyos? Amen. Pagising mo lang sa umaga, faithful na ang Diyos. Every gising is blessing. Ay kung hindi ka gisingin ng Diyos, amen, wala na. Amen.
Hindi ka na makasimba. Kaya kapatid, ang kalakasan natin, hindi nakadepende sa ating sariling kalakasan, kapatid. No? Ang kalakasan natin ay sa Panginoon lang. Amen? Anong sabi ng Philippians 4:13? Memorize natin yan. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano yan? 4:13. Pero makita natin, kapatid, yung verse na yan, mayroong verse 12 yan. Amen. Ang sabi ni Paul, I know how to be abased. Naranasan ni Paul yung bagsak, wala. Abased. Amen. Pag sinabing abased, kulang sa budget. Bagsak ang budget. Bagsak ang katawan. Mahina. But naranasan ni Paul yan. I know how to be abound. Naranasan din ni Paul sumagana. Pinagpala. In everywhere, in all things, uninstructed to be full and to be hungry. Naranasan ni Paul na laging busog. Amen. Di ba alam na hindi rin maganda yung lagi kang busog at sobrang busog? Okay naman yung busog ka, pero yung sobrang busog, kapatid, no, magkakasakit ka rin. Amen? And to be hungry. Naranasan din ni Paul magutom. Amen? Both to be abound and suffer need. Suffer, oo. Naranasan ni Paul yun. Hindi niya alam kung saan kukuha ng kanyang pangangailangan. Pero sabi niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ang lahat ng mga bagay na yan ay malampasan ko dahil sa Panginoon, na ang Panginoon ay nagbibigay sa akin ng kalakasan. Nandoon, matibay ang pananampalataya ni Paul. Kaya hindi nakabase doon, kapatid, sa sirkumstansya ng kanyang buhay. Sa panahon ng walang-wala siya, sa panahon ng sagana siya, sa panahon ng siya ay nagugutom, siya ay may maraming pangailangan, siya ay mabusog. Hindi po nakadepende ang paglilingkod ni Paul dyan sa mga bagay na yan, kapatid. Ang kailangan, kapatid, ay tumibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya wag tayo, magpatuloy lang tayo. Stay in the ministry in the midst of difficulty. Amen? Wala kang pera ngayon. Diba bukas may pera ka? Amen? No. Baka pag-uwi mo ngayon, wala ka nang sasaingin. Amen? Basta mahalaga nakapagsimba ka. Amen? Meron kang karamdaman, tuloy ka lang sa Panginoon. Amen? At least buhay ka pa rin. Amen? Maraming may mga karamdaman ngayon, wala na. Namatay na sila. Kaya don't be discouraged. Don't be offended. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Amen? Establish your faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Stay ka lang sa ministry. Then 1 Peter, may verse pa tayo rito. 1 Peter 5:10. But the God of grace, who hath called unto the eternal glory by Christ Jesus, after he have suffered a while. Take note the word, suffered a while, sabi ni Peter. Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Yung mga suffering, hindi naman yan permanente. For a while. Pag wala ka ngayon, sabihin mo lang, for a while. Panandalian lang yan. Wala, kulang ka sa budget, for a while, sabi ni Peter. Oh. You are in financial difficulties today, tonight, for a while. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos to make you perfect. Anong perfect? To be matured. Amen? Maging matibay ka. No? Established and strengthened and settle you. Amen? And settle. Lahat ng bagay may solusyon.
Masitel mo rin yan, kapatid. Amen. Ang kailangan lang, tumibay ang iyong panampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. In 1 Thessalonians 3:13. 1 Thessalonians 3:13. Ang sabi diyan, to the end, He may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. To the end, He may establish your heart. To the end. Ba, mga kapatid, maganda. Na hanggang katapusan, nandyan ka pa rin. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, you stay in the ministry. Nandyan ka pa rin sa gawain ng Diyos. Maranasan mo, maabutan mo yung pagtunog ng trompeta. Nandyan ka pa rin, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Kahit may pagsubok ka, may problema ka, nandyan ka pa rin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen? Yan po. No? Nawa, madatnan tayo ng Panginoon. No? Na mayroon pang matibay na panampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Number two. In verse 24, none of these things move me. Doon na kita kanina tingin sa verse 23. It is not easy road in serving the Lord. Amen. Hindi madali ang paglilingkod sa Diyos sa ministry ka. Amen. May mga affliction. What we need is established in your faith in the Lord Jesus Christ. Number two, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Amen. Ano sabi ni Paul? Neither count I my life dear unto myself. Amen. Ano yung self? Uso ngayon, ano? Selfie. Hindi na ako magsi-selfie. Oh. Makita mo sa ano, laging may selfie. No. Ano makita natin? Number 2? Selfless service to the Lord. Hindi siya naglilingkod sa Panginoon sa kanyang pangsarili niyang kapakanan, kundi naglilingkod siya with selfless. Sabi niya, I count not myself. I count not my life dear to me. Oo. Di ba tayo mahal natin ating sarili? Pero si Paul, sabi niya, hindi ko na iniisip ang aking sarili. Dear unto myself. No, nawala na sa kanya yung love yourself. Amen. Ang mayroon sa kanya, love God and serve God. Selfless. Amen? Selfless. Hindi na mahalaga ang kanyang sarili. Ang mahalaga sa kanya ay Diyos na naglilingkod sa Diyos. Yan ang selfless way of service. Amen. Hindi tayo naglilingkod para sumikat ang ating sarili, para tayo makilala. Naglilingkod tayo para makilala ang Diyos. Yun. Kaya yan po ang sikreto ni Paul kung bakit siya nanatili sa paglilingkod sa Panginoon. No. Selfless. Kinalimutan niya ang kanyang sarili. Ang priority niya, Diyos. Amen. Pag inuna mo ang Diyos, kapatid, yan naman ang prinsipyo ng Panginoon. Lagi nating inuulit. Hindi nagbabago ang Matthew 6:33. Amen. Pag unahin mo ang gawain ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, nandoon ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga ang mga suffering is for a while. Kung ikaw ay matapat at ang Diyos ay priority, make God
priority in your life. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Ay, yung kingdom. Gawain ng Diyos. This is the kingdom of God. Ito ang gawain ng Diyos. We are doing the kingdom of God. If you are choir, singing the choir, give your best, kapatid. Sa ministry na yan, ibigay mo na ang the best because we are working in the kingdom of God. Hindi ka naglilingkod sa Malacanang, sa palasyo ng Malacanang. Hindi ka naglilingkod sa opisina ng City Hall. Naglilingkod ka sa kaharian ng Diyos. You are serving the King and you are serving the kingdom of God. Kaya umaawit ka. We are not entertaining people. We are serving the kingdom of God. Sipin mo yan, kapatid. Janitor ka lang ng palasyo. Janitor ka lang ng City Hall. Amen? What a blessing na. Ay lalo na, kapatid, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, nagtatrabaho ka sa kaharian ng Diyos. Paano ka maghihirap niyan, kapatid? Amen. Kaya pag nagtrabaho ka, magtrabaho ka ng gusto. Kasi naglilingkod ka, pinaglingkuran mo, hari ng mga hari. At yan ang magbibigay sa atin ng reward. Amen. Kaya kapatid, usher ka, you're doing the kingdom of God. Amen. Masigasig ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Driver ka. Oh, you are driving in the kingdom of God. Amen. Pianist ka, choir director ka. Oo, anuman ang ginagawa natin sa gawain ng Diyos, kapatid, tandaan natin, we are working in the kingdom of God. We are serving Him. You are not serving the pastor. Amen. Kaya ang pastor, naiuna lang yan. Inuunaan lang kayo. Kaya kahapon, nanghirap, hard work. Amen. Magpala tayo, maghakot tayo ng bato, maghakot tayo ng buhangin, punuin natin ng lupa. Naku, hard work. Oh. Pag-uwi ko, wala na. Pag-higa ko, goodbye Philippines na. Sobrang pagod, kapatid. It's so tiring. Amen. Mag-isip lang nga. Nakakapagod na. Dagdagan mo pa ng gawa. Amen. Ganon, amen. Ganon talaga, kapatid, ang gawain ng kaharian ng Diyos. Ganon ang leadership, amen. Yan ang pastor, amen. Oh. Talagang ikaw ang maunang magtrabaho. Ikaw yung unang magpala. Ikaw maunang maghakot ng buhangin. Amen. Because, bakit natin ginagawa yan? Kasi, pinaglingkuran natin, Diyos. Kaya binibigay natin ang the best para sa Diyos. Amen. Pag naglingkod ka sa Diyos, priority mo ang Panginoon. Anong pangako niya? All these things shall be added unto you. Pangako ng Diyos yan eh. Amen. Kaya don't give up. Don't quit, kapatid. Don't miss every opportunity to serve the Lord. We need selfless. Pag sinabing selfless, is a sacrifice. May kasamang sakripisyo. Sinasakripisyo mo yung sarili mo. No? Pagod ka na sa trabaho, pero gusto mo pa mag-serve sa Diyos eh. Yung galing ka na sa trabaho, tapos dadaan ka rito, maglingkod ka pa sa Diyos. Oh, nakakapagod. Pero, is a sacrifice. Amen. Pag nakita ng Diyos yan, oh, and all these things shall be added unto you. Yan ang selfless. No. God will reward our service. No. Sabi ko nga sa mga anak ko, mga anak, maglingkod tayo ng talagang hard work. Mapapawisan ka. Ganon, mapapagod ka. No?
Alam mo, pag ikaw ay pagod, masarap matulog. Sabi ng Bible, the sleep of the laboring man is sweet. Amen. Bibigyan ka ng Diyos ng masarap na pagtulog pag ikaw naglilingkod sa Diyos. Ay pag hindi ka nakapaglingkod sa Diyos, oo, nababalisa ka. Mahirap ka makatulog. Ang problema mo, hindi ka makatulog, maglingkod ka sa Diyos. Amen. Meron ngang pulis pastor, pag-pray si problema niya, hindi siya makatulog. Sabi ko, kulang yan sa paglilingkod sa Diyos. Kapatid, magsimba ka. Simba ka. Kulang ka lang sa simba ka, hindi ka makatulog. Na-depress ka No? Praise God, nakasimba siya rito 2 times. Amen? Nakatulog na. Dapat dire-diretso ng paglilingkod niya. Para dire-diretso na ng tulog niya. Amen? God will reward. Colossians 3:23. Colossians 3:23. Ang sabi niyan, whatsoever you do it heartily, as to the Lord, not unto men. Gawin mo talagang yung buo ang puso mo na maglingkod sa Diyos. Yung hindi ka alanganin. Sa paglilingkod sa Diyos, ang selfless service, hindi ka alangan na maglingkod sa Diyos. Huwag mong ilagay sa alanganin ang paglilingkod mo sa Diyos. Huwag mong bitinin ang Diyos. Give your best in serving the Lord. Verse 23. In verse 24, ang pangako ng Diyos sa naglilingkod sa Kanya. Knowing that of the Lord ye shall receive rewards of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Kaya huwag kang maghinayang na maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi ka man kaya bigyan ng pastor ng love gift, pero ang Diyos ang magbigay ng reward. Yan reward of inheritance, for ye serve the Lord. Ay paano ka pagpalain ng Diyos? Paano ka bibigyan ng Diyos ng reward? Ay hindi ka man lang naglilingkod sa Diyos. Amen. Wala ka man lang ginagawa sa Diyos, tapos mag-expect ka pa ng reward. Amen. Maglingkod ka para bibigyan ka ng Diyos ng reward. Amen. Yan po ang nais ng Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon lang. God will reward our service. For ye serve the Lord. Sinabi niya, may pangako siya. Selfless service yan. For ye serve the Lord. The Lord, knowing that of the Lord. Knowing. Pinaalam niya sa atin. Di mo ba alam na ang Diyos magbigay ng reward sa mga naglilingkod sa Kanya? Amen. Sabi niya yan Amen. Ano pa ang verse natin, kapatid? Kaya ano man ginagawa natin? Soul winning, God will reward. Hindi po yan ordinaryong trabaho ang soul winning. Kaya nga sinasabi lagi natin, soul winning is the main thing. Hindi po yan basta-basta na trabaho. Mabigat na trabaho yan, kapatid. It is a battle. It is a warfare. Sipin mo, kapatid, pa nag-soul winning ka, nakipag-battle ka sa diablo. Amen. Napag-agawan ka sa diablo. Amen. Anak ng diablo yan, agawin mo. Dalhin mo sa Panginoon. Hindi easy yan, kapatid. Makialam ang diablo dyan, kapatid, pag nag-soul winning ka. Kaya to do prayer, kapatid, pag ikaw ay mag-soul winning. Kasi papapasok ka doon sa on the battlefield ka. Amen? Battlefield ka. Manghihina ka. Katulad ng, kailan ba yun? Thursday. Napuntahan ko ang isang birthday ng isang kapatid. Hindi basta-basta itong mga taong ito. Sa battlefield.
kailangan kong ma-share ito, ang gospel. Kahit hindi ako invited sa okasyong ito, is my prayer to preach the gospel. Nakapag-preach po ko ng gospel, hundreds of visitors accepted the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Amen. Battle ba? Parang atras kayo. Kasi iba yung mga suot Amen. May naka-Amerikana na. Kaiba ito. Pero praise the Lord. Sabi ko, hindi sa aking sarili, Lord, ikaw na ang gagawa, Panginoon. Gusto ko makapag-preach. No? Nag-announce pa tayo ng Thursday, soul winning. Ay umulan pa. Sabi ko, maraming nag-message, kung tuloy ang soul winning, tuloy ang soul winning. Amen. Praise the Lord. Amen. Kahit malakas ang ulan, buhos ang ulan, pero nandoon, we keep on sharing the gospel. Hundreds of people got saved. Amen. Soul winning. Proverbs 11:30. Lagi nating binabanggit yan. The fruit of the righteous is the tree of life. Soul winning yan ang pinag-usapan natin. 11:30. The fruit of the righteous is tree of life, and he that winneth souls is wise. Soul winning ang pinag-usapan yan, kapatid. Kailangan the fruit of the righteous. Kailangan bilang anak ng Diyos, kailangan mayroon tayong bunga. Paano ka magkaroon ng bunga? The fruit of the righteous. Paano ka magkaroon ng bunga kung hindi ka nagsusoul winning? Kaya kailangan mag-soul winning. The fruit of the righteous is tree of life. He that winneth souls is wise. Amen. Wise ka. Kahit hindi ka invited. Minisage ko, Brad, pwede ba akong dumaan diyan? Ipagpipray ko lang po kayo sa iyong birthday. Mahirap naman tanggihan na ipagpray mo. Amen? Opo, pastor. Naipunta ko. Amen? Pagpray ko lang Kaya hindi na ako kumain kasi nangako ko magpray lang. Sir, sabi ko, uwi na ako, sir. Hindi kakain. Hindi lang kasi, sabi ko, pag-pray lang Yung mga kapatid, ang malaga, mayroong kaluluwa na naligtas. Biro mo yan, one sermon, 100 people got saved. Amen? At ang mga taong yan, hindi ko na yan mamimit kung saan yan, kapatid. Pero kapatid, makita natin pag nag-akay ka ng kaluluwa, verse 30, soul winning ang pinag-usapan. Verse 31, Behold, ibig sabihin, behold, tingnan ninyo, the righteous shall be recompensed in the earth. Recompense. Ano yung word na compense? Amen? Sweldo. Tingnan sa dictionary, compensation is salary. Amen? Reward, payment. Yan ang word na compensation. Ay may re pa. May re pa. Dadagdagan niya pa. Recompense the earth. Much more the wicked and sinner. Amen? So makita natin, kapatid, mayroong compensation pag tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Babayaran ka ng Diyos. Amen. Bibigyan ka ng Diyos ng gift. Yan word na recompensation. Rendered in service. Babayaran niya ang service mo, kapatid. Service. Amen. Diyan sa ministry sa PNP, walang dyan. Pero mamaya, pag uwi mo, Pastor, daan po kayo sa
gasoline station, i-full tank mo yan, pastor. Ito po, full tank yan. Amen. Makita natin, kapatid, no? Kasi ang Diyos nag-compensate. Amen. Compensate. Ibig sabihin ng compensate, to pay. Payment. Ay ang recompense, ano? To repay. Repay. Amen. Babayaran ka ulit, repay. Amen. Yan po, payment done. Yan po ang compensation. Kaya kapatid, ay bakit ka magtamad-tamad ka paglilingkod sa Diyos? Ay babayaran ka. Amen. Ayaw ng Diyos ng tamad. Wala kang bayad. Wala kang reward. If we serve with selfless service to the Lord, God will recompense. God will reward. God will pay your service. Hindi po libre ang Diyos. Babayaran ka higit sa iyong service. Ay bakit hindi mo ba ibigay ang the best? Para the best din ang ibigay ng Diyos sa iyo. Amen. God will pay our service. What we need, ano kanina? Selfless service to the Lord. So number 3, number 3 na. Balik tayo doon sa Book of Acts chapter 20. Dito lang natin kanina kinuha, no? Sa verse 24, di ba, I count not my life dear unto myself. Hindi na myself. No? Selfless na. Service. Dito pong sunod na phrase. So that I might finish my course. Yan. I have finished my course. Oh. Anong number 3? Finish my course. Palitan natin ng word na S. Succeed in the ministry. Succeed. Not only, minsan kasi narinig natin yung word na success. Not only success, but succeed in the ministry. Pag sinabing succeed, continuous. Ang success, pwede ka nang huminto kasi success ka na. Pero ang succeed, dire-diretso. Oo. Succeed. No? Meron. Ang meaning ng succeed, to achieve the desired aim. Yung aim mo, yung goal mo sa buhay na nais mong mangyari, na-achieve mo. Yan ang word na achieve. Yang succeed. Dapat ang Kristiyano succeed sa paglilingkod sa Diyos. Maraming Kristiyano, 1 year, 2 years, 3 years, wala na. Hindi na nag-succeed in the ministry. Dahil maraming difficulty. Amen? Maraming difficulty. If you want to succeed, we need to focus on God. Have faith in God. Amen? Magpatuloy ka lang sa Panginoon. You will not succeed. Keep on trying. And you will eventually succeed. Yan ang word na succeed. Nagpapatuloy ka hanggang magtagumpay ka. Hindi ka titigil. If you fail, try again. Huwag kang tumigil doon sa failure. Alam mo ba ang succeed and failure? Maliit lang yan, 10 line. Maliit lang yan na linya ang ginagitnaan yan. There is a thin line between success and failure. Kaya saan ka dyan? Kaya maraming Kristiyano, they fail. Walang succeed, kapatid. Ang succeed,
accomplishment of aim or purpose. Natupad mo yung purpose ng Diyos. Ano ba ang purpose ng Diyos kung bakit ka narito inilagay sa Diyos? You need to fulfill, you need to accomplish. I-accomplish mo na yan, kapatid. Yan. Alam mo ba ang similar ng succeed, triumph, or victorious? Amen. Or another word is ear. Yung H-E-I-R. Yung success mo may nagmana. Dahil nag-succeed ka, nagpatuloy ka, nagkaroon ka ng successor. Amen. Oo. Halimbawa ako, nagpapatuloy ako sa gawain ng Diyos. Marami po ang susunod sa akin. Halimbawa, mga anak ko. Oo. Maganda sana may sample, no? Dito ka nga, no? Diyan si Bravo. Yan, tatlo. Diyan kayo tatlo, si Daniel. Bagay kayong tatlo. Bagay kayong tatlo. Yan. Then dito kayo. Yan. Yan. Ang word na, gusto kong i-explain sa inyo, yung word na succeed. Huwag na kayong magagawan yan. Parehas lang ang size ninyo eh. Wala na. Dito na kayo lahat. No? Dito, makita natin. Pakita ko sa inyo ang word na succeed. Amen. Dito nagsimula, sa iyo halimbawa, nagsimula sa akin. Gusto ko, the word succeed means continuous. Continuous. Ako po ang magpatuloy maging succeed. Heirs. Ibig sabihin ng heirs, mayroong tagapagmana. May successor. Sabi ni Paul, I have finished my course. Matatapos na si Paul sa kanyang buhay. Diba? Sabi nito, I have finished my course. Whether we like it or not, we finish our course. Katulad ko, I cannot stand in this pulpit preaching the Word of God forever. One day, I will finish my course. Kaya pakita natin, kailangan nandito ako mag-preach, mag-serve sa Panginoon, selfless service, establish in faith, succeed, magpatuloy ako para magkaroon ako ng successor. Matapos na eh. Amen, successor. Successor. May successor. May successor. Alam mo ba si Paul, basahin natin muna sa diyan muna kayo. Sa 1 Timothy 4:7. Diyan na muna kayo. No. Manatili lang kayo hanggang kayo mag-success. Kaya huwag ka na mga nang ikot-ikot yan. 1 Timothy 4:7. Sa 2 Timothy 4:7. I have fought a good fight. I have finished my course. Past tense, no? Pero makita natin, kapatid, verse 5. Watch thou in all things. Endure affliction. Daming affliction naranasan si Paul. Endure. Endurance. Pag sinabing endurance, nanatili siya sa gitna ng affliction. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. And verse 6, I am now ready to be offered, and my time of my departure is at hand. Po, dito binabasa natin, 4:7, sabi ni Paul kay Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, sabi niya, bago siya i-beheaded, my departure, bago siya mamatay, sabi niya kay Timothy, Timothy, sana nandito ka, mag-witness ka kung paano ako mamatay. Amen. Makita mo.
Kasi si Demas, iniwan na siya. Sinabi ni Timothy, maganda, mawitnessan mo. Mawitness mo kung paano ko naglingkod hanggang kamatayan. Sabi niya, my departure is at hand. Malapit na. Kumbaga nakaschedule na si Paul, he was beheaded. Kaya nag-invite siya ng mga lingkod ng Diyos. Sabi, tingnan nyo kung paano ko maglingkod sa Diyos. Oo. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Oo. Nagkaroon ng successor. Kaya nga si Paul ay succeed in the ministry. Bakit? Nandoon ang kanyang successor, si Timothy, si Titus, dami pa, no? Ng mga lingkod ng Diyos. Alam ba, bago mamatay si Paul, he built 52 churches. 52 successor. No. Bago siya mamatay, 52 na simbahan ang kanyang tinayo. Amen? 52. Ito, 3 lang. Oh. Kaya magpatuloy yan. Magpatuloy, dire-diretso. Yan ang word na succeed. Sige, okay na kayo, succeed na. Amen? Yan ang word na succeed. Amen? A person or thing that succeed another. Amen? Another. Yan ang word na succeed. Successor. Maraming success, pero walang successor. Ang succeed, magpapatuloy ka hanggang mayroong kang successor. Marami pa maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi madali maglingkod sa Diyos. Pero sabi niya, I have finished my course with joy. Amen. Kaya ano makita natin, kapatid? Kasi Paul succeed. Anong ginawa niya? Sa Panginoon lang siya tumingin. Hebrews 12, last verse natin. Hebrews 12. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy was set before him endured in the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesus Christ is a finisher. Amen? Ang sabi ng Panginoon, looking unto Jesus. Doon ka lang tumingin sa Panginoon. Focus on God alone. Amen? Not on your obstacles in your Christian life. There are so many obstacles Apostle Paul experienced. Pero si Paul, he never quit, he never give up. Stay in the ministry in the midst of difficulty. Yan ang ginawa ni Paul. Established in the faith. Tuloy ka lang, kapatid. Maging matatag ka pa. Tuloy ka lang sa gawain ng Panginoon. Maging matatag ka lang sa paglilingkod sa Diyos at magkaroon ka ng selfless service sa Panginoon. Paglingkuran mo na ang Diyos, God will reward. And succeed in the ministry. Huwag kang titigil hanggat walang sumunod sa iyo na maglingkod din katulad mo. Amen. Kaya ng dahilan, kapatid, na isang araw, makatayo pa tayo ng hindi lang ganitong gawain, makatayo pa tayo ng iba't ibang gawain to the region beyond. Yan ang word na succeed. Amen? Pagkatayo natin ang building na ito, kung manatilang tayo rito, maganda building natin. Kung wala pang na-expand na gawain ng Panginoon, hindi yan succeed. Success lang. Kailangan ang goal natin, succeed in the ministry. To have more successors in the ministry. Marami tayong ititrain pa.
maraming preacher, maraming missionary, to go to the region beyond. Yan po ang nais ng Panginoon. Kaya the ministry, sabi ni Paul, do the work of the evangelist. Amen? Kaya the work of the ministry ay hindi lang po sa four corners of this church, but in the four corners of the earth. Doon dapat mapulfill natin ang Great Commission ng Panginoon. Kaya we need to succeed. Dapat, bago man lang lumisan si Paul, ay mayroon siyang successor. Ganon din dapat tayo, kapatid. Na huwag kang lilisan sa mundong ito, na wala kang kapalit. Dapat marami kang papalit. Amen. Na sila nagpapatuloy, wala ka na, pero sila naglilingkod pa sa Diyos. Nagpapatuloy pa sa gawain ng Panginoon. Until the sound of the trumpet, they are serving the great God, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen? Stay in the ministry, in the midst of difficulty. Amen? Magpatuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. What we need, established in your faith in God. Selfless service to the Lord. And succeed in the ministry. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, mga panansala, thank you for a great message, how to stay in the ministry in the midst of difficulty. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Apostol Paul na siya nanatili sa gawain ng Panginoon. At sinabi niya, none of these things move me. Walang mga bagay na makapaghadlang sa kanya sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil mayroon siyang established na pananampalataya. Mayroon siyang selfless na paglilingkod. At succeed siya, nagpapatuloy siya hanggang magkaroon ng successor sa ministry, sa gawain ng Panginoon. At dadako na po tayo sa pinakamalagang sandali sa invitation. If the Lord speak to you, if you are blessed by the message tonight, why not come in the altar and talk to God? Habang tinutugtog ang panyaya, sige po, magpatuloy ka lang sa Diyos. Amen. Maraming successor ang nakatingin sa iyo, kapatid. Kung mag-quit ka, wala na. Amen. Wala nang susunod sa iyo, kapatid. Yan ang dahilan kung bakit si Paul nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Nandyan po, tinitingnan niya sa likod niya si Timothy, si Titus, at marami pang mga kapatiran na umaasa sa kanya na nagpapatuloy. Kaya kahit anong hirap, nagpatuloy siya kasi nais niya, bago siya lumisan, bago siya mamatay, ay makita niya maraming successor sa gawain ng Diyos. Marami pa siyang mahamon na maglingkod sa Diyos hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Salamat po sa buhay ni Apostol Paul. He served the Lord even in the last breath of his life. He served the Lord. That's why he invited Timothy to witness his death. How he served the Lord until he died. Kaya nga sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. Pakinabang na sa kanya ang kamatayan. Hindi na siya natatakot harapin ang kamatayan dahil nakita niya na siya ay succeed na sa gawain ng Diyos. Nakapaglingkod na sa Diyos.
ng selfless service. Nandoon na ang kanyang matibay na pananampalataya. At nandoon na, nagsucceed na siya sa ministry. Kaya ang ministry, mayroong ministry dito sa gawain ng Panginoon. Dahil si Pablo ay mayroong succeed in the ministry. Sige po. Marami kang discouragement, difficulties, hardship in life, many tears, marami kang mga pagsubok, marami po ang nakatingin sa atin. Don't give up. Don't quit like Apostle Paul. Finish your course and keep your faith. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Before you go home, make commitment to God to have selfless service, because God will reward, God will pay, God will recompense our service to the Lord. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Whatever burden in your heart today, sige po, give it to the Lord. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng Apostle Paul. He gave his life till the end of his life, O God. Salamat po sa napakagandang halimbawa pagdating sa paglilingkod, Panginoon. He died serving the Lord. He was beheaded serving the Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po si Apostol Pablo na natili siya naglilingkod sa gawain ng Panginoon sa gitna ng kahirapan at pagsubok. Nang diyan, nagpatuloy siya sa gawain ng Panginoon dahil mayroon siyang matibay na pananampalataya at hindi makasariling paglilingkod at naging tagumpay ang kanyang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa mga anak ninyong lumapit, Lord God. You know their heart, you know their commitment, O God. Bless them, O Lord, their commitment. Salamat, Panginoon. Mayroon kaming simbahan na kung saan mapaglingkuran namin kayo, Panginoon. At marami pa po kaming maakay na kaluluwa bago po kayo dumating. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, Lord God. Gamitin mo po ang aming buhay hanggang sa inyong pagbabalik. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kapatiran na lumapit. At you know their commitment and burden na ilapit sa inyo, Panginoon. Salamat po. I bring back all the glory and honor to Thy name. And all these things you asked in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah, we need to stay in the ministry in spite of difficulty. Amen. Oh. Salamat po sa Panginoon. Amen. And tawagin po natin ang ating usher. Sambay natin ang Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaloob.
pray, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito po ng aming pananambahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na muli inilagay niyo sa aming puso. Ito po, Panginoon, na maging pagpapala sa bawat isa na nakarinig, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mensero na niyo pong ginamit. Kayo po, Panginoon, magbalik na pagpapala sa kanyang buhay. Ngayong gabi, Panginoon, sa aming pagbibigay, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po, Panginoon, ay makapagbalik ng aming mga tithes and offering. Itama niyo lang po ang puso ng bawat isa sa aming pagbibigay. Lord God, kayo po magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Pagpala niyo po ang salapi na malilikom. Ito po, Panginoon, ay magamit pa sa ikalalago pa po na inyong gawain at sa ikaabot pa, Panginoon, ng mga kaluluwa ng handa po ang tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat po muli, Panginoon, at patawad sa aming mga kasalanan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us again. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. I-present muna natin pala, no, bago tayo mag-closing song, no. Present mo natin si Brother Jid, no, sa ministry ng choir. Pag-pray natin na siya ay magkaroon ng established in faith, selfless service at saka succeed in the ministry. Sige, pag-pray natin si Brother Jid. Dali ka, Brother Jid. Pag-pray natin si Brother Jid. Okay. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat Panginoon kay Brother Jid, Panginoon. At he is willing to serve in the ministry na napakalagang ministry ng pag-aawit, Panginoon. Dalangin ko po si Brother Jid, gapayan mo po siya. Gamitin mo pa siya, O Diyos. Alayo mo sa mga temptation, sa kasalanan. Gamitin mo po ang kanyang buhay para sa inyo, Panginoon. Nawa, sa ministry ito, Panginoon, ay ikaw ang maluwalhati sa buhay ni Brother Jid, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Inahandog po namin siya, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya. At gamitin po Panginoon, ang kanyang buhay sa gawain, sa ministry, lalo na sa choir, Panginoon.
Nilapit ko po sa inyo, Brother Jed, Panginoon. Sa oras na ito, tunon ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Okay. Salamat po kay Brother Jed, no? And we are praying more na marami pang gamitin ng Diyos sa ministry ng choir. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, no? Ang requirements naman dyan, kapatid, ay maging matapat ka sa Panginoon in spite of difficulties. Amen. Stay in the ministry. Sige po, tayo po ay umawit bagong ating closing prayer. Pwede kami lahat. Let's grab our hymnal book. So ito ba ng hymnal 59, The Haven of Rest. Hymnal 59 on our hymnal books. Hymnal 59 on the first stanza. All together sing. My soul in sad shall one sound on life's sea. So burdened with sin and distress, until I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep over the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself and faith taking hold of the word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over the wide stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul, since the Lord made me whole, has been the old story so blessed of Jesus who said, whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. Wild seas no more. The tempest may sweep over the wide stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. On the last verse. Oh, come to the Savior, He patiently waits to save by His power divine. Come anchor your soul in the haven of rest.
breath, I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over the wide stormy deep. In Jesus I'm saved. Ever